Ito ang kinilalang isa sa pinakamagaling na point guard sa NBA. Hindi nga basta-basta point guard ito. Parang Albert Einstein nga ito sa larangan ng basketball dahil sa mataas na IQ level nito pag ito ay nakatapak sa loob ng court. Unpredictable moves, hilo at kalituhan ng katunggali. Yan nga nasaksihan nating lahat sa kanyang karera. A 2-time NBA champion, 4-time NBA All-Star, 3-time NBA assist leader, and 2010 NBA steals leader. Tara't samahan niyo ako balikan ng kanyang buhay at karera. Ito ang storya ni Rajon Rondo. Winding down the third, Rondo. Oh, no, he didn't. No, he didn't. Behind the back move to freeze the defense. Rajon Pierre Rondo, pinanganak noong February 22, 1986 sa Louisville, Kentucky, USA na may taas na 6'1". Meron nga itong tatlong kapatid na sa kanilang murang edad, iniwan sila ng kanilang ama. At para masuportahan sila ng kanilang ina, nagtrabaho ito sa Philip Morris na isang tobacco company. At habang lumalaki nga ang batang si Rondo, football nga ang nakahiligan nito. Pero dahil nga sa payat na pangangatawan, tingin ng nanay niya masasaktan lang ito sa sport na nakahiligan niya. Dahilan para itulak ito ng kanyang ina para mag-basketball. At doon na nagsimulang asahin ng batang si Rondo paano lumakas maglaro. At habang lumalaki nga, sineryoso na nito ang pagbabasketball at naglaro ito sa Eastern High School ng 3 taon. Sa Eastern High School, he averaged 27.9 points, 10 rebounds at 8 assists. Dahilan para mabigyan agad siya ng pwesto sa All-State Honors at pinarangalang 7th Region Player of the Year. Sa senior year, lumipat ito sa Virginia's Oak Hill Academy where he averaged 21 points per game, 3 rebounds per game at 12 assists per game. Playmaker, nasamahan mo pa ng angking bilis. Yan nga ang katangian para magtuloy-tuloy ang karera ni Rondo hanggang kolehiyo. Naglaro nga ito ng kolehiyo sa kanyang hometown Kentucky. In his freshman year, nagtala agad ito ng most steals in single season with a total of 87 steals and made at least 1 steal in every game. Hindi nga kilala si Rondo as a shooter, pero aasahan mo ito sa diskarte at sa pagiging magaling pumwesto. Meron nga lang itong 18 out of 66 from the Rainbow area. In his sophomore year, nag-average ito ng 11.2 points, 6.1 rebounds, 4.9 assists at 2.1 steals per game. At dahil doon, sinama ito para sa US Men's National Under-21 Basketball Team for the 2005 FIBA Under-21 World Championship. Nasungkit nga nila ang medalyang ginto at the Global Games at doon na pumukaw ang atensyon ng mga NBA scouts kay Rondo. Kaya on 2006, Rondo was drafted 21st overall by the Phoenix Suns in the 2006 NBA Draft. Tinrade naman agad ito ng Phoenix Suns papuntang Boston Celtics. Sa kanyang rookie season, naging supporting role muna ito kapalit ang oras ni Sebastian Telfair at Delonte West. Marami nga nakapansin na kulang sa jump shot si Rondo. Kaya ang resulta, binawi niya ito slashing to the basket at teardrop na halos lahat hindi matsyempuan ng kontra-tsyempong tirada nito. Sa kanyang mga pinapakita, he became starter. Binigyan nga ito ng mas malaking playing time, dahilan para mas tumaas pa ang mga numero nito. Pagdating ng mid-season, mas lalong gumanda ang performance nito. Pinarangalan itong NBA All-Rookie Second Team Selection. Despite ng umangat na performance ni Rondo, bigo nga makapasok sa playoffs ang Celtics. Nagtapos nga lang ito ng 24-58 win-loss record. During 2007-08 season, na-trade naman ang mga kaposisyon niyang si Sebastian Telfair at Delonte West. Dahilan para buuin ni Rondo ang starting lineup ng Celtics. Dito, dapat niyang patunayan kung bakit siya nasa NBA. Dahil sa pagkakataong ito, kasama niya sila Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. Sa Celtics, naging playmaker ito. Pinangunahan niya ang kupunan sa assist and steals. In his 77 games, he averaged 10.6 points, 5.1 assists, and 4.2 rebounds per game. Pero despite nga ng solid rookie year niya, duda pa din ang Celtics na kailangan nila ng veteran point guard. Kaya they signed veteran point guard Sam Cassell para maging backup. Kaya lalong pinatunayan ni Rondo na siya lang sapat na. Following the regular season, Rondo finished in the top 5 for the NBA Most Improved Player voting. Paul Pierce, Kevin Garnett, Allen at Rondo. Ito ang dahilan bakit pumasok sa playoffs ang Celtics. At yun nga ang kauna-unahang playoffs ni Rondo. Tinalo nga nila ang Cavaliers in the next round. At pagdating sa Eastern Conference Finals, wagi naman sila kontra Pistons.
Dahilan para umapak sa unang pagkakataon sa NBA Finals si Rondo kontra Lakers. Nagtala ito ng career high in Game 2, making 16 assists. Sa Game 3, nagkaroon ito ng ankle injury. Dahilan para hindi na nito ituloy ang paglalaro sa Game 3. Pero parang pinagpag nga lang ni Rondo ang kanyang injury dahil balik laro agad dito sa Game 4. Pagdating sa Game 6, dito pinatunayan ni Rondo na meron ng superstar point guard ng Celtics. Nagtala ito ng playoffs career high 6 steals at tinapos ang serye kontra Lakers sa standing na 4-2. Ito nga ang kauna-unahang kampyonato ni Rondo sa NBA. Tinawag pa nga ito ni Lakers head coach Phil Jackson na the star of Game 6 dahil nga sa unbelievable performance nito. Sa sumunod na season noong 2008-09 season, lalong lumakas ang Celtics with the best starting record in NBA history. Nag-set pa ito ng record with a 19-game winning streak. Pumasok nga ulit sa finals ang Celtics against Chicago Bulls in Game 1. Gumawa ito ng playoff career high 29 points. Pero despite of that, tinalo sila ng Bulls in overtime. Pero sa Game 2 and 4, Rondo recorded triple-double at naging unang Celtic player na nagkaroon ng dalawang triple-double. Same series since Larry Bird in 1986. Despite of Celtics and Rondo's performance, bigo silang makapasok sa finals. Pagdating ng 2009-10 season, pumirma ulit si Rondo ng 5-year extension sa Celtics, guaranteed $55 million. Naisama pa ito sa 2010 NBA All-Star Game at nadala na naman ni Rondo ang kanyang kupunan sa 2010 NBA Playoffs. Tinalo nga nilang Miami Heat in 5 games at hinarap ang LeBron James Cleveland Cavaliers sa second round. Sa Game 2, nagtala si Rondo ng 19 assists. Sa Game 4, he recorded playoff career high 29 points and 18 rebounds. Tinapos nga nila ang Cavs sa sering iyon at sumunod ang Orlando Magic para sa Eastern Conference Finals. Dito, umapak na naman sa finals ang Celtics kontra na naman sa Kobe Bryant and the Lakers. In Game 2, nagtala na naman si Rondo ng kanyang pangalawang triple-double ng postseason. However, despite Rondo's performance, nilaglag sila ng Lakers sa Game 7. When 2010-11 season came, dito na dinapuan ng saring injury si Rondo. Dahilan para paulit-ulit itong mag-miss ng kanyang laro. Ang nakakabilib dito nakakabalik din agad ito from injury. On 2011-12 season, Rondo posted his 6th triple-double of the season in an overtime win against the Hawks on April 11. At ilan pang triple-double game ang kanyang ginawa sa kanyang kupunan. Dahilan para umabante ito sa Eastern Conference Finals. Umiskor at nagtala na naman ito ng another triple-double in the 7th game of the Eastern Conference Finals. Pero sinibak din sila ng Miami Heat. Pagdating ng 2012-13 season, despite of his great performance on 2013 against Miami, it was revealed na may torn ACL injury ito. Dahilan para hindi ito makapaglaro for the rest of the season. Pagbalik nga nito coming from injury on 2013-14 season, he was named the 15th captain in the history of Boston Celtics franchise. Pero lang dumating ang 2014-15 season, sa kasamang palad na naman out for 8 weeks na naman si Rondo sa ng pag-opera sa kaliwang kamay nito. Pero dahil nga basketball and NBA is business, on December 2014, Rondo was traded to Dallas. Pero sa paglipat nga na iyon ni Rondo sa Dallas, hindi ito swak sa sistema ng Mavericks. Meron ngang hindi pagkakaintindihan si Rondo at coach niyang si Rick Carlisle. Hindi nga din maganda ang chemistry nito sa kanyang mga teammates, dahilan para bumaba ang antas ng laro nito. Meron pa ngang game na hindi ito ginagamit. Kaya on July 2015, pumirma ito ng isang taong paglalaro sa Sacramento Kings na nagkakahalagang $10 million. Impressive numbers nga ang inambag ni Rondo sa kupunan. He became the first player since 1977-78 to have 16 points, 16 assists, at walang turnover sa laro. On December 14, sinuspend si Rondo na isang laro ng NBA dahil sa pagtawag nitong bakla sa isang referee na nagladlad over a week later. Isa nga si Rondo sa naging pader ng Sacramento dahil sa mga puntos na inaambag nito kada game. And again, despite of that numbers, binitawan din ng Sacramento si Rondo and traded to Chicago Bulls. Maraming ang nagtataka kung bakit ito binitawan ng Kings. Well, ito ang mga reasons. Number 1, nakikita ngang hindi fit si Rondo sa team dahil meron ngang reputasyon si Rondo na hindi nakikihalubilo sa team, kaya team chemistry nga ang naging issue. Pangalawa,
hindi nga naging successful ang team mula nang tumapak si Rondo sa kanilang prangkisa. Nagtapos nga lang ang Kings noong 2015-16 season na may disappointing 33-49 record. At pangatlo, naghahanap talaga ang Kings na mas matibay na hinaharap, at yan ay ang pagkuha ng mas batang player. Eksakto namang naghahanap ng veteranong point guard ang Bulls na makakatulong ni Wade at Butler, at si Rondo nga ang alam nilang makakatulong dahil nga sa playmaking at experience nito. Kaya on July 2016, pumirma si Rondo sa Bulls ng 2 taong kontrata na nagkakahalagang $28 million. And as usual, best performance ang kinukontribute ni Rondo kada laro. Na kundi double-double, triple-double ang nilalatag nitong numero kada gabi. Pero noong April 21 first round playoff series kontra Celtics, na-injured ang right thumb nito sa Game 2 of the series. Dahilan para hindi ito makapaglaro sa buong serye. Sa pagkawala nga ni Rondo dahil sa injury na iyon, tinapos sila ng Celtics in 6 games. At dahil nga sa pabalik-balik na injuries nito, naisip ng Bulls management na kumuha ng mas batang point guard. Kaya on June 2017, he was waived by the Bulls. Pumirma naman agad dito ng 1 taong kontrata sa New Orleans Pelicans na nagkakahalagang $33 million. Pero nagkaroon na naman ito ng sarit-saring injury. Hindi nga ito nakalaro in 6 weeks dahil sa surgery. Ang nakakabilib dito, despite of injuries na tinatamo nito needs to be out ng ilang linggo o buwan, sa pagbabalik nito, numero pa rin talaga ang inaambag nito. On December 2017, nagtala pa nga ito ng franchise record, career high 25 assists kontra Sixers. Dadala pa nga nito sa playoffs ang Pelicans. Pero tinapos nga din sila ng Warriors in the second round. Sa game 3 nga ng seryeng iyon, nagtala si Rondo ng 21 assist. Pero dahil nga nag-offer ang Los Angeles Lakers ng mas malaking kontrata, hindi ito natanggihan ni Rondo. Kaya on July 2018, pumirma agad dito ng 1-year $9 million contract deal sa Lakers. Isa nga sa inaasahan ng Lakers sa pagkuha kay Rondo, ang pagiging mentor nito sa nooy baguhang point guard na si Lonzo Ball. Sa pag-uumpisa nga ng karera nito sa Lakers, napaaway agad ito kay Chris Paul kontra Rockets. Nagresulta nga ito kay Rondo ng 3-game suspension. Mangilan-ngilan ngang injury na naman ang umatake dito. Kamay, daliri at kung ano-ano pa. Dahilan para ilang ulit-uli itong hindi makapaglaro dahil sa surgery. Rondo was impressive na maski ilang team na nga tinawid nito, patuloy nga ang pag-contribute nito. On March 29, nagtala pa ito ng 17 assists at 5 steals in a 123-115 win kontra Hornets. Ito nga ang kauna-unahang Lakers player with at least 17 assists and 5 steals since Magic Johnson in December 1989. Nang matapos ang kontrata ni Rondo, pinapirma ulit ito ng Lakers para sa 2019-20 season. With LeBron James, nasungkit nilang kampyonato sa season na ito kontra Miami sa standing na 4-2. Winning their first NBA championship in 10 years and their record-tying 17th title overall in franchise history. At ito din ang pangalawang kampyonato ni Rondo sa kanyang karera. Pero kagaya nga ng iba na kung pag-uusapan ay pera, wala ngang loyal na definisyon sa kanila dahil inoferan nga si Rondo ng Atlanta Hawks ng mas malaking halaga. Dahilan para pumirma si Rondo ng multi-year deal with the Atlanta Hawks. Matapos nga ang Atlanta Hawks stint niya, palipat-lipat na ito ng iba't ibang kupunan kada taon. Dapat ba ito sa Clippers? Bumalik sa Lakers at sa kanyang huling takbo para sa kanyang karera, naglaro ito para sa Cleveland Cavaliers. Pero on April 2, 2024, after 16 NBA seasons, Rondo announced his retirement. Sa mga interview nga kay Rondo, sinabi nitong mga anak niya talagang dahilan kung bakit agad siyang nagretiro. Buong buhay niya, inilaan niya ang oras niya sa basketball. Na this time, he rather spend time with his kids. Rondo is a basketball player who stands out for his incredible basketball IQ, leadership, and unique playing style. Regarded as one of the best point guards of his generation, his playmaking ability is second to none. Marami nga ang duda sa kakayanan nito nang umapak sa NBA hanggang maging NBA champion at isa sa pinaka-nirerespetong player sa laro. A true icon, playoff Rondo, Rajon Rondo.